Magandang umaga. It's Tuesday today. Hindi ko alam kung kailan tayo makakapag-upload ng real time. Sobrang medyo hindi kasi natin makompile lang sunod-sunod ang ating vlog dahil nagiging busy na tayo sa trabaho. Anyway, papasok na tayo. It's 5 minutes bago mag-alas 8 ng umaga. Usually ganyan na ang alis natin para sure tayo na hindi tayo mawawala ng parking. Tapos finalize ko na yung schedule ko pagkabalik ko, wherein yung work from home schedule ko fixed dates na. Although kahit naman fixed date siya considered, ibig sabihin nun, yun yung regular ko na work from home schedule. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko siya pwedeng ilipat. Ayoko na kasi yung parating, alam mo yun, every week nag-aabiso ka sa boss mo na parang, uy, ang work from home ko gantong araw. Hindi magandang sistema yung gano'n, yung parating kang nagsasabi ng off mo or kung kailan ka mag-work from home. Kasi parang each time na lang na magkakaroon ng impression sa'yo yung boss mo, na each time na lang na lumalapit ka, sinagkasabi ka na kung kailan ka mag-off, no? Kaya ako nasabing hindi magandang sistema. In the last couple of days nag-uulan, and siguro by this time na mapanood nyo tong vlog na to, na-upload ko na yung vlog ko na kasama si Tyrone Degs. No, hopefully nag-enjoy kayo at may natutunan kayo kahit paano sa vlog na yun. Really, ang intention natin is maipakita sa inyo kung ano ba ang buhay ng isang pest control technician. Apart dun sa sweldo na somewhat nakakasilaw sa umpisa, dapat talaga malaman mo sa sarili mo kung kaya mo bang gawin yung ganong klaseng trabaho. So yun yung parang pinaka-importante. Sabi nga doon sa vlog natin, no, ni Tyrone, marami na siyang naipasok na mga Pilipino, kababayan natin, doon sa trabaho pero hindi talaga nagtatagal. For that particular reason, na hindi talaga nila kinaya yung either yung pressure ng trabaho, dahil yung scheduling nga, kasi time management yan parang you own your time. Ikaw ang bahala kung paano mo siya i-manage sa isang araw, gaano ba kadaming project ang gagawin mo, at kung kinakailangan, kaya mo bang mag-overtime. Pero yung overtime na yun, wala yung bayad kasi salary paid ka ng salary, annual ang rates mo. So yun lang, sana nakapagbigay ng kaukulan na impormasyon para makapag-decide kayo kung nararapat ba yun sa inyo. Ngayon, kung hindi ka naman talaga maselan, magandang trabaho siya dahil para kang may sariling negosyo. Yung negosyo mo nga lang, it's considered parang dirty jobs dahil walang masyadong tao ang talagang gustong kumuha ng ganyang trabaho dito. Kaya naman yung pasahod dyan ay maganda, no, kumpara doon sa mga ibang klase na trabaho dito sa Canada. So nandito tayo sa opisina, no? Tuloy natin uli yung kwentuhan natin mamaya, and magkita-kita tayo ulit. So umuwi kami ni Joyce para mag-lunch, at the same time to do some documentation work. Hindi, kasi tumawag, not really tumawag, pwedeng message kasi yung realtor namin. At yung first offer na tinanggap ng seller, yung binibili namin property, medyo 50-50. So medyo may chance tayo. So nagsubmit na tayo ng requirements para pag if in case, ready na tayo. Yan. So ngayon medyo kabado. Excited tayo. Dahil medyo mataas-taas ang ating chance para ma-accept. Kaya sabi ko nga kanina, nagkandara pa tayo para mag-submit ng requirement sa bangko. So kung matuloy man yun, malamang makikita nyo tong clip na to
Pero pag hindi nyo na masisilayan itong gift na to. So ano man tingin mo? Ayaw kong mag-expect. Lagi naman pag 50-50, parang it can go both ways. So lagi naman, oo. Pero I don't wanna like keep my hopes up, at the same time, yes, I'm just cautious. wow. Cautiously excited. So tignan natin. Parang if mag-a-align lahat ng mga stars, Exactly. mapupunta sa atin If it's meant yan. to be, it will be. Oo. Kaya sera-sera. Whatever will be, will be. Konting dasal lang muna, antayin natin matapos yung araw natin, and then hopefully Ayaw mo ba tapusin yung araw? hindi na nga ako makapag-antay eh. Nagbibilang ako ng oras para sa message nung realtor. So antayin natin, antabay lang tayo sa message ng realtor. Malalaman natin yan kung sa atin, baka mapauwi ako ng maaga nito. Naku, Oo. grabe ka. At ano Yeah. matutulong nung pag-uwi mo ng maaga? Makakampante Makalipat ka ba kagad? Hindi, pero baka ngayon pala mag-impake na ako eh. Wow. Ganun ang level. So, Yung palang empty na yung bahay. di sa bagay, nakapag-impake na naman kaming konti, pero yung mga Yung todo, hindi pa. oo, medyo madami pa talagang kailangan impake. Anyway, Itapon. more to come. Abisuhan namin kayo sa kung ano pa ang mangyayari. To be continued. To be continued ang ating excitement. Okay, TV fam. Uwi na. And update lang. So, few things na ginawa natin while we were home. Sabi ko nga kanina is nagpasa tayo ng document sa ating bank para in preparation if in case matuloy ang ating pag-accept ng offer natin, we have the capacity to move forward doon sa ating mortgage application. Naku! Hanggang ngayon kinakabahan tayo. I guess this is the part wherein talagang, so yung sinasabi ko nga kanina, ito yung parang pag nag-place ka ng offer, ito yung parang pinaka part na may excitement. Talagang hindi mo maintindihan kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Ganoon ang pakiramdam na hindi mo alam kung ano ba, makukuha ba yung offer mo? Hindi ba nag-work yung first offer, and then yung second offer yung parang kino-consider ngayon ng parang owner? So para mabigyan lang kayo ng background, kasi hindi ko alam kung na-upload ko na yung previous video na napag-usapan ko yung part na to, no? Doon sa property na nagustuhan namin, yung property na yon is essentially may nauna sa amin, not naman may nauna, nagbid kami. There were 4 offers, and of course pataasan yung bid, 'di ba? Unfortunately, yung bid namin hindi siya yung pinakamataas. So hindi na award sa amin yung project. Hindi na award sa amin yung property. However, yung realtor nung seller, they're accepting secondary or what they call a backup offer. Ibig sabihin, kung hindi mag-push through because of some reason, it could be, financial, or it could be because of their inspection, hindi tinanggal yung subject, the seller has the option to take the secondary offer. At kami yung secondary offer na yon. So, minatch namin yung offer nung primary buyer. Since nag-sign kami ng contract, inaccept na yung contract namin nung mismong parang pinaka-seller. Now, it's all up to the gods, essentially. And yung luck, no? Na, ano ba? Tawag ito, hindi ba for some reason, hindi lang ba talaga natuloy yung
pag-accept nila doon sa primary offer? Nagkaroon ba talaga ng problema in the first place? Kung hindi nagkaroon ng problema, maybe for some reason, hindi nila tinuloy yung kanilang binigay na offer. Now, nandun kami sa ganong sitwasyon. Wherein, ang sabi sa amin ng realtor ng seller, 50-50 daw at this point in time yung current buyer. Meaning, we have 50% chance, no? Talagang 50% chance na pwede naming mabili yung property. Dahil pag hindi nag-push through yung commitment nung parang pinaka-first buyer, sa amin mapupunta technically yung property. No? Ganda, di ba? So essentially, hindi ko rin alam na mayroong ganito palang scenario na pwede mong gawin. Ngayon ko lang din ito natutunan, and the reason why gusto kong i-share sa inyo is baka makatulong din sa inyo yung gantong strategy pagka nag-decide na kayong bumili ng mga sarili nyong properties. Applicable yata yan dito sa Canada. Hindi ko lang alam kung ganyan din ba ang ginagawa sa Pilipinas. Parang hindi. Kasi parang ang nangyayari is silent offers yung mga nangyayari sa Pilipinas eh. Yung tipong parang nauna ka nagtanong sa seller and then ikaw na yung i-accept. Parang ganun. Wala yung ganito na parang may deadline ka, may oras ka na kailangan mong tanggalin yung mga subjects mo. So yun, I just wanted to share na at this point in time, hindi tayo mapakali essentially. Dahil sa pag-aantay natin sa realtor natin na baka tumawag na lang, mag-text sa'yo na, uy, John, okay na, sa inyo na i-award. At pag nakuha natin yung message na yon, dapat nakaprepare na as early as now yung mga banking requirements natin. Kaya pinasa na namin dyan yung mga dokumento namin. So, unang requirements para sa information nyo, yung payslip. No? Kung may payslip kayo na recent ones, hopefully in the past 1 to 2 months, i-pass nyo yon, kailangan yon. Both kayo nung kasama, nung wife mo, kung may wife kayo or may partner kayo, both of your payslips kailangan i-pass para proof of income. Second is yung T4. Meaning, para ma-check nila kung magkano ba yung sweldo nyo in a year. Baka pag-compute sila, pwede magiging basihan. Pinasa na rin namin yan. Nag-pass kami, next namin would be yung address nung parang property na gusto naming i-purchase. Para ma-compute na nila magkano yung kailangan mong down payment, and then ma-prepare na rin nila yung assessment na if in case pumasa na ang lahat, may green light ka na, magsischedule na sila ng appraiser na pupunta doon sa property to appraise yung mismong unit na balak mong bilhin. So nabigay na rin namin yung information na yon. Ang next na lang talaga is yung green light na makukuha namin from our realtor na, John, you're good to go. Sasabihin na namin ngayon sa bangko na, Bank, please start the hard credit check. Meaning, mag-check na talaga siya ng credit score nung nag-a-apply. Para nang sa ganon, malaman kung capable ka ba talaga na bayaran yung mortgage na ina-apply mo. So, we're almost there. Medyo kinukumpus ko lang talaga yung sarili ko kasi ito yung feeling na kapareho nung dati nung binili namin tong property namin. Yung tipong sobrang excited ka na malaman na parang feeling ko mapupunta sa amin. So hindi ko masabi na 100% na tawag ito na mapupunta sa amin, pero the mere fact na sinabi na it's 50-50 right now, ang laki ng chance. Anyway, tignan natin. Parang merong nagme-message sa akin. Akala ko naman, akala ko naman, yung realtor, si Joyce pala nag-message. Anyway, yun lang. Gusto ko i-share sa inyo tong very exciting moment
na I'm really crossing our fingers na sana makuha namin at makakuha namin yung confirmation either tonight or at the very latest tomorrow morning. So, we'll keep you posted, crossing our fingers na makuha natin tong property na to. And then after, kung man makuha natin tong property na to, isasama ko kayo doon sa inspection para malaman nyo kung ano pa yung ginagawa sa inspection. Lahat ng process na yan, actually, isasama namin kayo para magkaroon kayo ng idea, parang walkthrough na rin di ba? Na pag bumili kayo ng property nyo, ganito yung mga steps na gagawin nyo. Anyway, sana nakapagbigay ito ng kahit papanong impormasyon. And this is just a quick vlog at gusto ko i-share sa inyo itong moment na to dahil makuha man namin o hindi, this is an information na alam kong makakatulong sa inyo kasi bago tong strategy na to ngayon ko lang nalaman na pwede ka pala maging backup offer from an original offer kung natalo ka man sa bidding process. Anyway, maraming salamat, no? At kung may natutunan kayo sa vlog na to, paki-click yung like button para na sa ganoon i-send out pa at i-share pa ni YouTube ang ating video sa ibang mga tao. And then comment down below kung meron kayong mga other strategies or kung anong tingin nyo about your experience in buying your own property. Either dito sa Canada or anywhere in the world kung nasan man kayo. So again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love